Magandang araw mga kapindot. Bali, andito tayo ngayon para share ko lang kung paano lutuin ang ating pork dinuguan. So bali, mabilisan lang to. Ready ko na lahat para kahit paano makita nyo yung way kung paano hindi mamuo yung ating dugo sa pagluluto. So tara, gawin na natin to. So bali, yung mga ating ingredients ay niready ko na para yung pagluluto natin ay dire-diretso. Meron tayo dito pork kasim. So bali, halagang 300, katalim na ng dinuguan. Meron din tayong suka. Ayan, para may konting asim. Pamintang durog, patis, kapirasong mantika, bay leaves, at meron din tayong bawang at sibuyas. So, tips ko lang sa mga nagbabalak magluto ng dinuguan. So, bali, pag nabili mo to sa palengke, pagka uwi mo ng bahay, lagyan mo agad ng, kung ganito karaming dugo, lagyan mo at least kahit mga 4 na kutsarang suka. So, bali, para hindi siya mamuo kapag inumpisa mo ng magluto. So, ito yung ating kawali. Ayan. So, bali, magluluto na tayo mga kapindot. So, buksan natin ang kalan. Ayan. So, kanina, naglagay na ako ng mantika. Kung napapansin nyo, may mga pirasong mantika na to. Ayan. So, ang gagawin na lang natin, hintayin lang natin siyang uminit. Ayan. So, madalas, sa pagluluto ng, o paggigisa, ang unang ginagawa ay ilalagay yung sibuyas at bawang. Sa akin naman, mga kapindot, kung gagawin natin, ilalagay ko muna tong baboy o pork cutting. Ayan. Ang purpose ko kasi para mapalabas yung mantika muna. At gusto ko maging golden brown muna yung ating baboy bago natin ilagay yung bawang at sibuyas. So, bali, ayan, halo-haloin lang natin siya. Tulad nito. Hintayin lang natin konti pagkulay. So, ito nga mga kapindot, bali tinakpan ko muna. Hihintayin ko muna siyang matuyo. Bali, maglalabas siya ng mantika. So, bali, babalikan kita. Babalikan ko kayo kapag tapos na matuyo yung ating karne. Ayan. So, mga kapindot, bali ito yung sinasabi ko kanina. Bali, natuyo na siya. Kailangan kasi matanggal yung tubig-tubig. Ayan. So, kaya ako inuli yung sibuyas at saka yung bawang. Ayan. So, bali, ang susunod na natin ilalagay, siyempre yung ating sinasabi kanina bawang at saka sibuyas. So, minsanan na yan. Ayan. Halo-haloin lang natin para kahit paano maluto rin yung ating sibuyas at saka bawang. Saka sasama sa yung lasa nito sa kakapit sa baboy. Ayan. So, halo-haloin mo lang ng maigi tulad nito. I-pause lang natin kasi nahirapan akong maghalo. Hawakan ko muna. So ito nga mga kapindot, yung gusto nating i-achieve kanina. So medyo, ayan, so dry na siya. Luto na rin yung bawang tsaka sibuyas. So nagba-brown-brown na yung ibang parte ng baboy. So ang next natin gagawin, syempre, ang ihahalo natin ang dugo. Ayan, so mga kapindot, so ihahalo natin yung dugo. Ayan. So, halo-haloin mo. Ayan, continuous mo lang na i-stir. Tulad ng ginagawa ko. So, naparami yung dugo natin. Pwede na rin yan. Mag-ano yan. So, continuous lang natin siyang halo-haloin hanggang maluto yung dugo. So, malaman natin yan kapag medyo nag-black na siya, nag-dark na siya. Doon mo masasabi na luto na yung ating dugo. So, bali habang ni-stir natin to, eventually, naluluto na rin yung ating karne. Mga pindot, halos paluto na yung ating dinuguan. Ilagyan ko na rin ng timpla, asin, tsaka konting pampalasa. So, nasa inyo na yon, optional na yan. So, huwag nyo kakalimutan nilagay yung bay leaves natin. Ayan, so dagdag aroma.